Sa loob ng matatag, ngunit marahas na pader ng Muntinlupa Prison, nabuo ang dalawang puwersang hindi magkasundo, ang Sigisigi at ang Okso. Magkaiba ang pinagmulan, magkaiba ang paniniwala, at pareho ang takot na lumalamon sa bawat gabi. Sa ilalim ng makitid na pasilyo at malamlam na ilaw, unti-unting kumulo ang galit hanggang sa ang munting alitan ay nagbukas ng pintuan patungo sa pinakamalupit na rayot sa kasaysayan ng piitan. Isang umagang tahimik ang nagsimula, ngunit sa isang iglap, ang selda ay naging entablado ng sigawan, kalawang na armas at dugo. Mga pangyayaring hindi na mabubura sa alaala ng sinumang nakasaksi. Sa magulong bilangguan ng bilibid sa panahong bawat kilo. Paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibong paksa na may kinalaman sa krimen. Hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa. Viewers' discretion is advised. Bago ko simulan ang kwento, kaunting disclaimer. Ang videong ito ay for educational purposes and historical information only at walang layon na mag-promote ng karahasan sa badla. Ang mga detaleng nakapaloob sa kwentong ito ay batay sa mga datos mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Taong 1956, maraming bilanggo sa pambansang piitan sa Muntinlupa ang nahati sa dalawang nagbabanggaang grupo, ang Sigisigi at ang Okso. Karamihan sa mga miyembro ng Sigisigi ay pawang mga Tagalog, habang ang Okso naman ay binubuo ng mga bilanggo na galing sa probinsya, karamihan mula sa Visayas at Mindanao. Simula noon, paulit-ulit nang niyanig ng mga madudugong kaguluhan ang loob ng piitan, kung saan maraming miyembro at pinaghihinalaang kakampi ang nasawi. Upang maiwasan ang karahasan, pinaghiwalay ng mga opisyal ng bilangguan ang dalawang grupo. Inilagak ang mga miyembro ng Sigisigi sa Building 1, samantalang karamihan sa mga miyembro ng Okso ay dinala sa Building 4. Ang Building 4 ay may 4 na brigada, ang 4A at 4B sa itaas, 4C at 4D naman sa ibaba. Doon sa 4A, pinagsama ang mga bilanggo mula sa Visayas at Mindanao na siyang pinanggagalingan ng karamihan sa mga Okso. Bandang alas 7 ng umaga noong linggo ng Pebrero 16, 1958, habang naghahanda ang mga bilanggo para sa misa, biglang nagkaroon ng away sa plaza sa pagitan ng isang miyembro ng Sigisigi at isang miyembro ng Okso. Nagdulot ito ng kaguluhan, ngunit agad din namang napigil ang away. Ang mga sangkot ay dinala para imbestigahan at inutusan ng iba na bumalik sa kani-kanilang selda. Ngunit halos hindi pa tuluyang lumilinaw ang sitwasyon nang magkaroon na naman ng isang riot sa Building 1 kung saan nakakulong ang mga miyembro ng Sigisigi. Tinangka ng mga bilanggo sa Building 1 na lusubin ang Building 4 kung saan naroon ang maraming miyembro at taga-suporta ng Okso. Mabuti na lamang at mabilis na dumating ang mga gwardya, kaya napilitang umatras ang mga nanggugulo. Ang pangyayaring ito ay kinagalit ng Okso. Ilang sandali pa, isa pang riot ang sumiklab, ngayon naman sa Building 4. Wasak ang kandado ng Brigada 4A dahil sinira ito ng mga preso roon at sila ay nagsimulang rumonda at manggulo sa iba pang brigada. Karamihan sa mga nagsimula ng kaguluhan sa 4A ay pawang mga miyembro ng Okso. Si Romeo Pineda, isang bilanggo at unang quarter in charge ng Brigada 4B, ay kumakain pa lamang na almusal kasama si Jose Carriego, na siya namang kinatawan ng mga preso sa Building 4B sa inmate carcel nang bigla siyang makarinig ng kaguluhan malapit sa pinto ng kanilang brigada. Biglang nagsigawan ang mga kasama niya, "Pinapasok na tayo!" Habang rumaragasa papasok sa 4B ang mga bilanggo mula sa 4A.
Agad na kinuha ni na Pineda at Carriego ang kanilang pamalo at tumayo sa dulo ng pasilyo. Nakita ni Pineda na ibinigay ni Carriego ang kanyang pamalo kay Andres Factora, isang miyembro ng OXO mula sa 4A. Ngunit habang paalis na si Carriego, bigla siyang pinalo ni Factora sa batok, dahilan para siya ay matumba. Pagkatapos ay inangat ni Factora ang mukha ni Carriego at muli niya itong pinalo sa mukha. Habang nakahandusay pa si Carriego, dumating sina Amadeo Peralta at Leonardo Dosal, mga kasama ni Factora, at paulit-ulit itong sinaksak. Mula sa 4B, bumaba ang mga bilanggong mula sa 4A at sa pilitang pinasok ang selda ng 4C. Si Oscar Fontillas, isa sa mga preso ng 4C, ang nakakita ng unang rumagasa ang grupong mula sa 4A papunta sa kanilang brigada. Ayon sa kanya, kabilang sa mga nanguna sa pagwasak ng pinto ay sina Factora, Dosal, Angel Parumog, Herbacio Larita, Ernesto Fernandez at Jose Tariman. Sila ay tinulungan pa ng ilang Bisayang bilanggo mula sa loob ng 4C. Pagkapasok nila, inutusan ng mga sumalakay ang mga bilanggong Bisaya na lumabas ng selda, habang ang mga tinawag nilang Manila Boy o mga Tagalog ay pinaiwan sa loob. Noon din ay sinaksak ni Amadeo Peralta si Eugenio Barbosa, habang sina Dosal, Larita, Florencio Luna, Parumog at Factora ay sabay-sabay siyang pinagtatadyakan at pinalo ng mga patpat at bakal. Nang magtangkang magtago si Eugenio Barbosa sa ilalim ng kama, lalo lamang siyang pinahirapan. Pinagtulungan siyang saksakin at bugbugin nila Dosal, Parumog, Factora at Fernandez hanggang bawian ng buhay. Habang nagaganap ito, nakabantay naman sina Luna, Larita, Pedro Cogol at Ailel Tugaya. Hawak nila ang mga pamalo at matutulis na armas, handang hadlangan ang sinumang Tagalog na magtangkang tumulong kay Barbosa. Matapos patayin si Barbosa, agad namang nagpatuloy ang mga miyembro at taga-suporta ng grupong OXO sa paghahanap ng isa pang Tagalog na katulad ni Carriego at Barbosa, at doon nakita nila si Santos Cruz. Sina Peralta, Larita, Cogol at Tugaya ang unang kumuha kay Santos Cruz mula sa 4C at dinala siya patungo sa 4A. Subalit kahit nasa kamay na ng mga sumalakay, nagawa pang makatakas ni Cruz pabalik sa kanyang selda. Pero muli siyang nasakote ni na Factora, Dosal at Luna. Kinaladkad siya malapit sa fire escape. At doon, lumuhod si Santos Cruz at nagmamakaawa. "Maawa na kayo sa akin. Marami akong anak." Ngunit nanatiling matigas sina Luna at Peralta at walang habas na sinaksak si Cruz. Hindi rin nagtagal, sinabayan pa ito ng pagbugbog at pagsaksak ni na Parumog, Dosal, Factora, Larita at Peralta hanggang sa bawian siya ng buhay. Ang tatlong biktimang sina Jose Carriego, Eugenio Barbosa at Santos Cruz ay nagtamo ng mga pinsalang agarang nagdulot ng kanilang pagkamatay bago pa man sila maihatid sa ospital. Ang mga akusado ay nagbigay ng kani-kanilang salaysay tungkol sa nangyaring krimen. Inamin ni Peralta na isa siya sa mga pumatay kay Jose Carriego, ngunit iginit niya ang self-defense. Ayon sa kanyang salaysay, noong umaga ng kaguluhan, inatake raw siya ni na Carriego at Juan Estrella malapit sa pinto ng 4A habang pauwi siya ng kanyang brigada mula sa kapilya. Hinampas raw siya ni Carriego sa ulo, ngunit nasangga niya ang kasunod na palo. Agad niyang hinugot ng isang improvised ice pick at sinaksak si Carriego ng paulit-ulit. Dahil sa pagkahilo mula sa sugat sa ulo, nakatakas umano si Carriego at nawalan na siya ng malay. Pagmulat niya, nasa tarima na siya na may benda sa ulo. Hindi pinaniwalaan ng hukuman ang pahayag ni Peralta. Maraming testigo ng prosekusyon ang nakakita sa kanyang aktibong pakikilahok sa pagpatay sa tatlong biktima at itinuro siya bilang salarin, hindi bilang biktima. Sina Pineda, Marayok at Sauza
ay malinaw siyang kinilala bilang isa sa mga umatake kay Cariego. At salungat sa kanyang pahayag, hindi lohikal na si Cariego na isang sige-sige ang unang umatake sa teritoryo ng Okso kung saan sila ay mas kakaunti. Hinggil naman sa pagpatay kina Barbosa at Santos Cruz, wala siyang naipakitang malinaw na depensa laban sa testimonya ni Pabarlan at Espino na nakita siyang sumaksak kay Barbosa. At sa testimonya ni Halili, Pontillas at Espino na nag-ugnay sa kanya sa pagpatay kay Santos Cruz. Samantala, si Leonardo Dosal ay umamin na siya ang pumatay kay Santos Cruz. Ngunit tulad ni Peralta ay self-defense din ang kanyang ikinatwiran. Ayon sa kanya, nilusob daw sila ni Santos Cruz, Jose Cariego, Juanito Espino, Carlos Espino at Oscar Fontillas sa 4A kung saan siya nakakulong. Nagkaroon ng rumble at narinig ni umanong tinawag ni Santos Cruz si Carlos Espino at sinabing, "Ako na ang papatay dyan kay Dosal." Tinamaan daw siya ni Cruz sa ulo at ilong gamit ang matalas na bagay at nang tatagaid pa raw siya muli, nahawakan niya ang ice pick at sinaksak si Cruz ng sunod-sunod hanggang sa ito'y bumagsak. Malinaw na napatunayang hindi totoo ang pahayag ni Dosal dahil sa positibong testimonya ni Pabarlan, Halili at Espino na nakakita sa kanyang pakikilahok sa pagpatay kay Santos Cruz. Si Andres Factora ay naghayag na pinalo niya sina Cariego at Santos Cruz dahil sa pagbabanta ng kanilang kasamahan na papatayin siya kapag hindi sumunod. Hindi na rin daw niya sinaktan si Barbosa dahil patay na ito. At ang kanyang mga kasamahan ang tunay na pumatay sa 3 biktima. Muli, ang mga pahayag ng mga saksi ang pinaniwalaan ng hukuman. Sa katunayan, ayon kay Pineda, si Factora ang siyang nagsimula ng pananakit sa pamamagitan ng palihim at taksil na pag-atake kay Cariego. Ang aktibong pakikilahok ni Factora sa pagpatay ay malinaw na palatandaan na ito ay ginawa niya ng kusang loob. Nagpahayag naman sina Angel Parumog, Herbacio Larita at Florencio Luna ng kanilang depensa sa pamamagitan ng alibay. Ayon kay Parumog, hindi siya nakibahagi sa pagpatay sa 3 bilanggo dahil buong araw siyang nanatili sa opisina ng mga trustee para sa investigasyon matapos ang kaguluhan sa plaza. Siya ay isinangkot sa pagpatay ng mga saksi dahil sa kanyang pagtanggi na sumang-ayon sa kanilang kahilingan na siya ay tumistigo laban sa kanyang mga kapwa-akusado dahil hindi siya taga Visayas kundi isang Tagalog mula sa Nueva Ecija. Sa pahayag ni Larita, sinabi niyang hindi niya alam ang tungkol sa pagpatay hanggang sa ipinaalam na lang sa kanya na may 3 bilanggo ang namatay sa nasabing araw. Siya ay dinala sa Police Trustee Brigade para sa investigasyon matapos ang insidente sa plaza at siya ay dinala pabalik sa kanyang brigada pagdating ng hapon. Gaya ni Parumog at Larita, itinatanggi ni Luna ang anumang kinalaman tungkol sa pagpatay at iginiit na sa buong panahon ng kaguluhan ay nanatili siya sa kanilang selda sa Brigada 4A. Ang kanilang simpleng pagtanggi ay hindi maaaring mangibabaw laban sa positibong testimonya ng mga saksi na mismo nakakita sa kanilang direktang partisipasyon sa pagpatay kina Barbosa, Cariego at Santos Cruz. Wala ring sapat na ebidensya ang mga akusado na sumusuporta sa kanilang mga pahayag. Sina Amadeo Peralta, Andres Factora, Leonardo Dosal, Angel Parumog, Herbacio Larita at Florencio Luna ay pinarusahan at idineklarang guilty sa 3 magkakahiwalay at natatanging kaso ng pagpatay. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 3 hatol na kamatayan. Bukod dito, sila ay kailangang magbayad ng indemnity sa mga tagapagmana ng 3 biktima na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Ang bawat isa naman ay kailangang magbayad ng 1/6 ng mga gastusin. Hindi nakapagdulot ng tunay na lakas ang pagpanig, paghihiganti at galit na walang direksyon. Ang mga rehas at pader
ay hindi lang gawa sa bakal at semento, kundi aral na nagpapaalala na ang karahasan ay nagbubunga lamang ng kapwa-takot, pagkawala at pagkawasak. Sa loob man o labas ng piitan, ang kapayapaan, respeto at pag-iwas sa maling impluensya ang tanging daan upang hindi tayo maging bilanggo kahit malaya ang ating katawan. Kaya't sana matuto tayo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa tapang, sa gulo, kundi sa kakayahang pumili ng tama kahit puno ng dilim ang paligid. Okso sa puso, okso sa dugo. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Anong matitigas, uubusin ng kalaban. Tunog at konsepto.